Life After Prison. By Silencio, Kabanata 236. Sa sobrang takot ni Lucy ay namutla ang kanyang mukha. Gamit ang kanyang nagngangalit na ngipin, sumagot siya. Easton, anong pinagsasabi mo? Kailan ba kita niloko? Itigil mo na ang pagbibintang sa akin nang walang ebidensya. Bastos ka. Napalunok si Easton kaya gusto niyang sakalin si Lucy. Pinagbibintangan kita. Alam mo bang alam ko ano ang ginagawa niyo ni Mr. Edward noong nalasing ako? Binigyan lang kita ng dignidad. Asong babae ka. Natigilan si Lucy. Nang matapos sila ni Edward ay lumabas sila at nakita nilang mahimbing pa rin ang tulog ni Easton. Kaya, inakala nilang wala siyang alam. Alam niya talaga. Malamig na ngumiti si Easton nang nanatiling tahimik si Lucy. Mabuti na lang andyan si Severin para sirain ang kasal natin. Sa tingin ko, hindi na nating kailangan magpakasal ulit. Hindi pa kita asawa dahil hindi pa tayo nakarehistro. Tapos na ang laro ngayon. Ang babaeng tulad mo ay hindi karapat-dapat na maging babae at asawa ko. Nataranta si Lucy at hinawakan si Easton. Honey, makinig ka sa akin. Hindi ito ang iniisip mo. Bastos ka. Hindi ito ang iniisip ko. Pagkatapos ano? Labis na nadismaya si Easton. Ngumisi siya. Dapat nalaman ko. Sa simula pa lamang, iniwan mo si Severin dahil sa pera at sa isang marangyang buhay. Natural, iiwan mo na naman ako para sa pera. Sa puntong ito, huminto siya at patuloy na kinukutya ang sarili. Si Edward Worsfield ay mula sa isang second-tier upper-class na pamilya at siya ang nag-iisang anak na lalaki sa pamilya. Sa tingin mo magugustuhan ka niya. Sa tingin mo, papakasalan ka niya. Sa iyong panaginip, isa siyang malabag na playboy. Pinaglalaroan ka lang niya. Ang babaeng gusto niya ay si Diane. Sa tingin mo ikaw iyon. Sa sandaling iyon, isang maling pakiramdam ang bumalot sa puso ni Lucy. Easton, ang kulit mo. Hindi mo masasabi yan tungkol sa akin. Sa tingin mo ba gusto kong matulog kasama niya? Kung hindi ka lasing, hindi ako tatakutin ni Edward. Sinabi niya sa akin na kapag hindi ako pumayag, hindi kanya ibibigay ng proyekto. Sinabi niya na maaari kang kumita ng malaking pera mula sa proyektong iyon. Pag-isipan mo, isinakripisyo ko ang sarili ko para sa ating kinabukasan. Nagsimulang tumulo ang mga luha niya at umiyak siya ng malakas. Hindi nakaimik si Easton. Noong una, akala niya ay nagkakagusto si Lucy kay Edward dahil nawalan siya ng kanyang pagkalalaki. Akala niya ay naghahanap ng mas mayamang lalaki si Lucy kapalit ng marangyang pamumuhay. Hindi niya napansin na si Edward pala ang nagbanta sa babae niya. Lamambat ang puso ni Easton nang makita kung gaano kalubha ang pag-iyak ni Lucy. Ako ay humihingi ng paumanhin. Ako. Hindi ko alam na pinagbantaan ka niya. Akala ko gusto mong matulog kasama niya. Itinaya ko ang lahat para pakasalan ka at sa tingin mo ganon akong klaseng babae. Alam mo bang ginagawa ko ito para magkaroon tayo ng magandang kinabukasan? Humihikbi si Lucy. Sige, sige. Huwag kang umiyak. Mag-iingat ako sa susunod at hinding-hindi na kayo bibigyan ng pagkakataong mapag-isa. Sabi ni Easton na nagngangalit ang mga ngipin. Gago. Si Edward Worsfield ay isang gago. Mas mabuting huwag niya akong papasukin ng kahit ano sa kanya. O kung hindi, papatayin ko siya. Halika na. Mamili na lang tayo. Bibili ako ng bag para sayo. Honey, pasensya na sa pagbibintang sayo. Sinubukan ni Easton na yakapin si Lucy nang patuloy na umiyak si Lucy. Alam niyang magiging asawa pa rin siya ni Easton, nakaramdam siya ng kasiyahan sa kanyang puso. Pinunasan niya ang luha niya at sinabing, ikaw ang gustong bumili sa akin ng bag. Gusto ko ng limited edition. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bibili para sayo. Sabi ni Easton. Susunod, ang kailangan lang nating hintayin ay si Severin na natagpo ang patay sa kalye. Napaisip naman si Lucy at sumimangot. Honey, di ba sabi mo si Severin ang may gawa nito sa katawan mo? Paano kung walang lunas pagkatapos niyang mamatay? Paano kung nilason ka niya at siya lang ang may panlunas? Hindi ako naniniwala na walang ibang tao sa mundong ito ang makakapag-ayos ng katawan ko maliban sa kanya. Isang mapang-uyam na pakiramdam ang pumuno sa mga mata ni Easton. At saka, magkaaway kami.
Hindi niya ako gagamutin kahit hanapin ko siya. Mas lalo lang akong mapapahiya kung hahanapin ko siya at hindi iyon ang gusto ko. Life After Prison, Kabanata 237. Mayroong isang puwersa sa ilalim ng lupa na tinatawag na Blood Drinker Gang sa Riversen. Isang lalaki at isang babae ang nakatayo sa harap ng isang medyo may edad na lalaki at dalawang matatanda. Paano na? May nangyari ba sa Brookborn? Ano ang resulta ng investigasyon? Ang taong nagtatanong ay isang matanda. Nakasimangot siya at ang sama ng mukha. Ang huling pagkakataon na nakipagtulungan sila sa Cedar Gang sa pamamagitan ng pagtatalaga ng 7 piling mandirigma upang tumulong sa pagsira sa Draco Hall. Pinanggakuan sila ng bahagi ng ari-arian ng Draco Hall. Nais ng Blood Drinker Gang na gamitin ito bilang isang pagkakataon upang maipasok ang kanilang impluwensya sa Brookborn. At sa wakas, nalampasan ang puwersa sa ilalim ng lupa at ginawang teritoryo nila ang Brookborn. Sa kasamaang palad, nawalan sila ng kontak sa 7 tao pagkaraan ng ilang sandali. Nang mapagtantong may mali, pinapunta nila ang lalaki at babae para mag-imbestiga. Kumunat ang noo ng lalaking pumunta para mag-imbestiga. May nangyaring mali. Patay na ang 7 tao. Patay na rin sina Monte at Kevin mula sa Cedar Gang. Kinuha ng Draco Hall ang Cedar Gang at naging pinakamalakas na gang sa Underground Force. Ano? Napatulala ang gang leader ng Blood Drinker Gang na si Taran Zeri. Nakaupo siya sa gitna at ngayon ay napatayo nang marinig iyon. Hindi ba lahat ng bagay ay naplano ng naaayon? Napakaraming malalakas na manlalaban na lumalaban kina Larry Don at Blade at hindi nila nagawang patayin sila. Kahit alam ng mga kalaban ang tungkol sa lason, napakaraming tao ang nakapaligid sa kanila. Paano naging mali iyon? Tanong ni Danran. Sa pagkakataong ito, babae naman ang nagpaliwanag. Gang leader, hayaan mo akong sagutin ang tanong na iyan. Batay sa aming pagsisiyasat, mayroong isang tao na kasama nila Larry, Blade, at iba pa nilang mga nasasakupan. Isang tao. Sinasabi mo bang nabigo ang plano dahil lang sa isang taong iyon? Kumunat ang noo ng gang leader at seryosong tumingin. Tumango ang babae. Oo, ito ang hinala namin. Ang aming pagsisiyasat ay humantong sa lalaking ito at ang kanyang pangalan ay Severin Fulet. Kakalabas lang niya sa kulungan hindi nagtagal. Walang impormasyon na siya ay may anumang kakayahan at ipinadala sa kulungan dahil sa isang bagay. Matapos siyang palayain, isang beses niyang sinira ang kasal ng kanyang kalaban. Ngunit tinulungan siya ng mga Longhorn, isang first-tier upper-class na pamilya, noong panahong iyon. Tinulungan siya ng Longhorns. Nagulat si Taran at napaisip. Parang may kakaiba sa lalaking ito. Tumango ang babae. Sa tingin namin ni Dylan ay Grandmaster siya. At sa tingin ko siya ay isang mataas na antas na Grandmaster din. Kung hindi, walang saysay na madali niyang matulungan ang Draco Hall na manalo sa laban. Nagtatampo ang mukha ni Taran nang tumingin siya sa mga matatanda at nagtanong. Mga matatanda, ano sa palagay ninyo? Ano ang susunod nating gagawin? Sa simula, inaasahan naming sirain ang Draco Hall kasama ang Cedar Gang. Ngayon ang Draco Hall ay talagang naging mas malakas. Kung diretso tayo sa Draco Hall, walang magandang lalabas dito. Sinabi ng isang matanda pagkatapos ng maraming pagsasaalang-alang. Nagpahayag din ng opinyon ang matanda. Sa tingin ko, hindi natin kailangang magmadali upang labanan ang Draco Hall. Pwede na muna nating unahin ang lalaking iyon, si Severin. Siya ang unang sumire sa plano natin. Life After Prison, Kabanata 238. Nagtaas ng kilay si Taran. Second Elder, wala tayong mapapala kahit napatayin natin si Severin. Ang tanging paraan para makakuha ng anumang ari-arian o pera mula rito ay kung sasalakayin natin ang Draco Hall. Hindi pa banggitin, kailangan nating magpadala ng mas malakas dahil ang taong hahabulin natin ay isang Grandmaster. Mahiwagang ngumiti ang Second Elder. Pag-isipan mo ulit. Kailangan pa ba nating alalahanin ang Draco Hall ngayon? Matapos kunin ng Draco Hall ang teritoryo ng Cedar Gang, sila ay magiging isang malaking banta sa Brookborn Mansion. Hindi pa bagitin, hindi masyadong malakas ang Brookborn Mansion. Sa kasalukuyan, ang Draco Hall ay halos nasa parehong antas ng Brookborn Mansion.
Sa tingin mo ba hahayaan sila ng Brookborn Mansion na magpatuloy? Sumang-ayon dito ang Great Elder. Oo, oo, oo. Hindi lang Brookborn Mansion. Hindi ko akalain na uupo lang ang Emerald Cloud Gang sa gilid at maghihintay. Tama ang Second Elder. Wala tayong dapat gawin. Hayaan mo lang silang mag-away. Humajijek at tumango ang Second Elder. Ang pinakamagandang sitwasyon ay kapag natalo ang magkabilang panig. Dapat tayong magpadala ng isang tao upang subaybayan ang sitwasyon. Kung talagang matatalo ang magkabilang panig, magagamit natin ang pagkakataong iyon para makamit ang ating layunin. Naisip ito ni Taran ngunit may kaunting pag-aalinlangan pa rin. Mukhang magandang plano. Ngunit kung talagang gagamitin natin ang pagkakataong iyon para maging huling panalo, sa palagay ko ay hindi tayo susuportahan ng mga pamilyang iyon sa hinaharap. Dapat nating isaalang-alang na ang ating pangunahing base ay narito sa Riversen at tiyak na magkakaroon sila ng higit pang mga opinyon tungkol dito. Ipaliwanag ng Second Elder. Hindi ko ibig sabihin na sirain ang magkabilang partido kapag natalo sila. Maaari tayong magbigay ng tulong sa isang panig at mangako sila sa atin ng maraming magagandang benepisyo. Siguradong wala silang pagpipilian kundi tanggapin ang alok. Pagkatapos ay maaari nilang unti-unting ilipat ang pera sa atin. Sigurado ako na iyon ang pinakamagandang opsyon na mayroon tayo. Naningkit ang mga mata ni Taran. Magandang trabaho, Second Elder. Kami ay mapalad na ikaw ay aming mahusay na taga-pamaraan. Huwag kang mag-alala. Kung ang iyong plano ay naaayon sa plano, bibigyan kita ng $1,000,000 bilang gantimpala. Labis na inggit ang ibang matatanda nang marinig ito. Salamat, Mr. Taran. Natuwa ang Second Elder sa narinig. Napakalakas ng Blood Drinker Gang. Naniniwala ako na maaagaw natin ang teritoryo sa Brookborn sa lalong madaling panahon. Napaisip naman si Taran at sumimangot. Si Severin ay sinira ang ating plano at nawalan tayo ng 7 piling manlalaban dahil sa kanya. Dapat ay patayin na natin siya. Ngunit sino ang dapat nating ipadala? Narinig iyon ng Fifth Elder at natakot na baka nakawin ng ibang tao ang pagkakataon mula sa kanya. Ako, Mr. Taran, makakasama ko ang aking mga alagad. Ang 2 disipulong iyon ay maayos na ngayon at oras na para hayaan silang magkaroon ng ilang karanasan. Hahaha. Sigurado. Ako ay nalulugod at nasisiyahan na handa kang dalhin ang iyong mga alagad doon mismo. Tumawa si Taran. Life After Prison, Kabanata 239. Ang Fifth Elder, Frankie Zona, ay isang Level 4 Grandmaster at ang kanyang mga disipulo ay Level 2 Grandmasters. Tiyak, magagawa nila ang trabaho kung papayag silang 3 na pumunta. Huwag kang mag-alala. Karangalan ko na makapag-ambag ng serbisyo sa aking gang. Tsaka matagal na akong hindi nakakabisita sa Brookborn. Maaari rin itong magiging bakasyon para sa akin. Sabi ni Frankie. Hinamak siya ng ibang matatanda sa kanilang mga puso. Lalong nagiging matalino ang lalaking ito sa paghalik sa puweten ng leader ng gang. Sigurado akong ginagawa niya ito para sa gantimpala. Gaya ng inaasahan, ngumiti si Taran. Huwag kang mag-alala. Pumunta, magpahinga, at magsaya. Kung mapatay mo si Severin, maaari mong kunin ang lahat ng gastos at pati na rin ang gantimpala na $750,000. Salamat, Mr. Taran. Huwag kang mag-alala. Hindi ka namin bibigwin. Natuwa si Frankie sa narinig. Sa kabutihang palad, nauna muna akong magsasalita. Ang ibang mga elder ay kukuha ng trabahong ito kung ako ay nahuli ng 1 segundo. Naisip niya. Sa oras na ito, bumalik si Frankie sa kanyang villa na may malaking ngiti sa kanyang mukha. Isang lalaki at isang babae ang lumabas at nakita kung gaano kasaya ang kanilang amo. Master, bakit ka masaya? May nakasakit sa atin. Pinapapunta kami ni Mr. Taran sa isang misyon. Pwede kayong dalawa magsama. Ito ang pagkakataon para magkaroon ka ng karanasan at bakasyon na din. Masayang sabi ni Frankie. Seryoso. Hihihi. Ito ay kamangha-mangha. Tuwang-tuwa ang binata at babae sa narinig. Pero Grandmaster din ang kalaban natin. Hindi ko alam kung level 1 o level 2 Grandmaster siya. Maaari nyo munang subukan ito. Kung masyado siyang malakas para sa inyo, papasok ako.
Ngumiti si Frankie at nagpatuloy. Nako, sinabi ng leader ng gang, pwede tayong maglaro at kumain ng lahat ng gusto natin. Hanggat na kumpleto natin ang misyon, ang lahat ng mga bayarin ay maaangkin. Ha! Librerag paglalakbay at lahat ng gastos ay binayaran. Swerte natin. Naningkit ang mata ng dalaga sa narinig. Hihihi. Kahanga-hanga iyon. Ngumiti ng masama ang binata sabay hawak sa baba. Maghanda ka na. Aalis na tayo bukas ng umaga. Tanghalian na nang makarating kami sa Brookborn. Pagkatapos ay maaari nating i-enjoy ang ating sarili sa loob ng ilang araw bago tayo magpatuloy sa misyon. Naisip ito ni Frankie at sinabi sa kanyang mga alagad ang tungkol sa kanyang plano. Sa sandaling ito, nakaka-relax na namimili si Severin. Bigla siyang nandoon para masaksihan ang isang binibini na ninakawan ng dalawang lalaki nang papasok na sana ito sa isang Porsche. Tulong. Tulungan mo ako. Halatang natakot ang dalaga at sumigaw ng tulong. Kinuha ng dalawang lalaki ang kanyang bag at tumakbo patungo sa kinaroroonan ni Severin. Walang alinlangan, handa silang tumakbo sa isang eskinita. Nakita ito ni Severin at mabilis na pinatigil ang mga tulisan. Ibalik mo, bastos ka. Naglabas ng punyal ang isa sa mga tulisan nang pigilan sila ni Severin. Itinutok niya ang punyal kay Severin at sasaksakin na sana ito sa katawan ni Severin. Mag-ingat ka. Takot na takot ang dalaga at gayunpaman, hindi siya makapagsalita. Ito lang ang araw na hindi siya sinundan ang kanyang mga bodyguard. Gayunpaman, nagkataon lang, iyon ang araw na ninakawan siya. Wala siyang ideya kung paano ilarawan kung gaano siya nakaramdam ng kawalan ngayon. Suntok, suntok. Pagkaraan ng isang segundo, nakatanggap siya ng panibagong pagkabigla. Agad na pinabagsak ni Severin ang dalawang tulisan. Sandaling napaungol sa sakit ang dalawa bago tumayo at tumakbo palayo nang wala ang bag. Tumakbo ang dalawang binata at magandang ginang at ngumiti kay Severin. Hay, napakalakas mo. Salamat sa pagtulong sa akin. Kinuha ni Severin ang bag at ipinasa sa dalaga. Nagkataon lang na napadaan ako dito. Ang swerte mo na nandito ako. Mukhang bata ang dalaga. Malamang nasa early 20s lang siya. Napaka-cute niyang tingnan kapag ngumiti siya. Kahit na siya ay medyo maliit, ang kanyang dibdib ay hindi maliit. Lumilikha ng dobleng ilusyon na siya ay isang cute na babae na may sexy na katawan. Kung tutuusin, gusto ng mga tao ang ganitong uri ng babae. Gayunpaman, hindi si Severin. Hindi na siya muling tumingin sa ibang babae. Matapos ibalik ang bag ay handa na siyang umalis. Napatulala at hindi nakaimik si Sheila. Sa tuwing mamamalengke siya, tinatitigan siya ng mga lalaki kapag nakita nila ang kanyang hitsura. Maraming mayayamang bata ang handang pumila para lang makipag-date sa kanya. Gayunpaman, ang mga mata ng lalaking ito ay napakalinaw at hindi nababagabag. Na para bang wala siyang interes sa kanya. Sinundan ni Sheila si Severin at sinabing, Hoy, hoy. Alam mo ba kung sino ako? Teka, huwag kang umalis. Miss, nailigtas lang kita dahil napadaan lang ako dito. Ibinalik ko na ang bag mo. Dapat umuwi ka na. Life After Prison, Kabanata 240. Tumigil si Severin at binigyan ng nakakainis na tingin si Sheila. Galit na sabi ni Sheila sabay lagay ng mga kamay sa bewang. Ang pangalan ko ay Sheila Ballard. Mula sa kung saan niya ito nakikita, gulat na gulat si Severin nang marinig niya ang pangalan nito. Dahil siya ay isang taong may mataas na katayuan. Tumingin sa kanya si Severin at mahinang sinabi, Sheila Ballard. Ano ngayon? Anong espesyal sa pangalan mo? Ako. Hindi nakaimik si Sheila. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi siya nakilala ni Severin matapos niyang sabihin sa kanya ang kanyang pangalan. Ang masaklap nito, naglakas loob pa rin si Severin na asarin siya. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng ganitong uri ng sitwasyon. Nang papaalis na si Severin, tumakbo si Sheila at sinundan siya para pigilan muli. Hey, may maitutulong ba ako? Nawalan ng masabi si Severin. Naging mabait lang siya sa pagbigay ng kamay ngayon. Hindi niya inasahan na patuloy siyang iistorbo ng dalaga. Napangiti si Sheila. Hindi ako mahilig mangutang ng pabor sa ibang tao. Kaya kailangan kitang gantihan. Biro ni Severin.
Huwag mong sabihing gagantihan mo ako sa pagpapakasal sa akin. Paumanhin, mayroon akong asawa at ang aking anak na babae ay 4 na taong gulang na. Ako. Muling natahimik si Sheila. Hindi. Kunin mo ito. Binuksan niya ang kanyang bag at kumuha ng humigit kumulang $9,000 na pera at ipinasa kay Severin. Narito ang iyong gantimpala para sa pagbabalik ng aking bag. Mula sa kinatatayuan niya, walang paraan na tatanggihan ni Severin ang pera. Gayunpaman, ngumiti si Severin. Ayoko. Sinabi ko na sa iyo, gumagawa lang ako ng mabuti. Kung ginawa ko ito para sa pera, hindi kita tutulungan. Ito ang unang pagkakataon na nakilala ni Sheila ang isang espesyal na tao at siya ay natulala. Ibinalik niya ang pera sa kanyang bag at sinabi, "Isa kang kawili-wiling tao. Kung ganoon ang kaso, kailangan mo ba ng trabaho? Pwede kang maging bodyguard ko. Sa tingin ko medyo malakas ka. Bakit hindi kita maging bodyguard ko? Kaya kitang bayaran ng mataas na sweldo. Bodyguard. Salamat na lang. May mga gagawin ako sa loob ng ilang araw." Pinag-isipan ito ni Severin at tinanggihan ang alok. Mataas na sweldo. $75,000 sa isang buwan. Nanlaki ang mata ni Sheila para akitin si Severin. Hindi. Sagot ni Severin. $150,000. $300,000. Gaano man kataas ang alok ni Sheila, hindi natukso si Severin. Sa huli, sumuko siya. Kung ganoon, hayaan mong ilibre kita ng tanghalian. Ayokong umutang ng kahit anong pabor. Laking gulat at namangha ni Severin nang makilala niya ang ganoong matiyagang tao. Tumingin siya sa paligid at tinuro ang isang kape. Okay, maaari mo akong bilhan ng isang tasa ng kape. Ano? Hindi alam ni Sheila kung ano ang mararamdaman. Ang kanyang lakas ng pakiramdam ay nagsasabi sa kanya na ang lalaking ito na tinitingnan niya ay tiyak na isang napaka-interesante na lalaki. Sige, bibili ako ng isang tasa ng kape para sa iyo. Ngumiti siya at pumunta sa cafeteria. Maya-maya, bumalik siya na may dalang 2 tasa ng kape at ipinasa ang isa kay Severin. Inunat ni Severin ang kamay para hawakan ang ibang kape sa kamay ni Sheila at pinaalalahanan siya. Oh, hindi ka pwedeng uminom ng malamig na inumin. Malapit ka na magkaroon ng buwanang dalaw.